Amazing grace, how sweet the sound that saved. Welcome sa ating Wednesday Word. So tanong ko lang ulit, sino marunong mag-bike? At sa tingin ko, marami naman. Sino sa yung nasemplang na sa bike? yung naghiwalay kayo ng bike. Talagay ko marami na, no? Di ba may tinatawag na na pedal? Ang pedal yung tinatapakan, di ba, sa bike yun, di ba, yung pedal? Pagka nag-pedal ka, siyempre, abante yun. Maliban lang kung may preno ka sa unahan. O kaya kung ang pamreno mo ay yung sinelas, iibig mo lang sa harap o kaya sa likod. Diba, ganun lang yung dati pamreno eh. Pero yung salitang back pedal, narinig nyo na ba yun, yung back pedal? Yung word na back pedal, pag sinabing back pedal, sa English term, ang sinasabi niyan ay yung kumilos ng paatras. Kumbaga, teka muna, hindi siya tutuloy. Nagba-back pedal. Ibig sabihin, kumbaga sa boksingero na agresibo, nung tinamaan ng matindi, medyo nag-relax ng konti, tapos parang nag-pause muna siya, tapos yung kanyang mga galaw ay patakbo-takbo lang ng konti. Ang tawag doon, backpedaling. Nagte-take muna ng pause, medyo hindi niya muna itutuloy, teka lang sandali, yung gano'n, ng backpedal. So ngayong gabi, pag-uusapan natin, naniniwala ako na kayong lahat ay naniniwala din na kamukha ko na ang prayer naman talaga sinasagot ni Lord. Amen? So naniniwala tayong lahat na tayo ay sinasagot ni Lord sa ating mga panalangin. Bakit? Kasi nga naniniwala tayo sa Kanya. Pero alam niyo ba yung paniniwala natin sa Panginoon, yung ating pananampalataya sa Kanya? Sabi kasi ng Bible, ano man ang hilingin mo sa pangalan niya, tapos paniwalaan mo ito ay pagkakaloob ng Diyos. Pero tanongin ko kayo, naipagkaloob ba talaga? Lagi ko kayong china-challenge sa kanyang tanong para mag-isip ka. Bakit nga naman yung iba may sagot, yung iba wala pa? Ngayong gabi kasi ay pag-uusapan natin yung mga mga nagiging sagabal sa pananalangin natin. Tapos yung habang naniniwala ka sa Panginoon, medyo nagre-relax ka ng konti. Bakit? Kasi parang may mga pinagagawa si Lord sa iyo. Oo anak, naniniwala ka sa akin, pero teka muna, bago ko ituloy yung pagsagot ko sa panalangin mo, ay mag-take pause ka muna. Ito yung tinatawag ko na backpedal. Ang mensahe ngayong gabi, backpedaling while believing. Parang contrast, no? Kasi ang believing, moving forward. Ang backpedaling, moving backward. So ngayon, paano ka makakapag-abante, yung habang ikaw ay naniniwala sa Diyos, umaabante ka, pero at the same time, nagbabackpedal ka. So yun ang pag-uusapan natin. So kung meron kayong Bible, samahan niyo ako sa Mark 11:21 hanggang 25. Ito kasi yung panahon na si Jesus ay nadaanan niya ang isang puno ng igos at pagkatapos wala siyang makitang bunga, sabi niya, wala na makapamumunga pa sa yung puno at pagkatapos ito yung kanyang sinumpa. Pagkatapos noon ay nagpunta siya sa templo at pagkatapos ay nagalit siya sa mga taong naroon sapagkat ang sabi nga niya, ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw ang templong ito na dapat ay tatawaging bahay panalanginan. So ginawa ninyo na puno ito ng mga bagay na hindi para sa Diyos. Kumbaga napuno siya ng mga money changers sa loob, nagbebenta na kung ano-ano, malaki ang nasakop nila doon sa templo instead na magamit sana sa pag-worship. Kaya si Lord nagalit, pinagtataob niya lahat yon. At pagkatapos, nung pinagtataob niya yung kinabukasan, sila yung magbiyahe na nitong si Peter at mga alagad pang iba, nakita nila yung puno ng igos na sinumpa ni Jesus. At ito yung babasahin natin kasi nakita ni Pedro na Lord, nalanta na, tingnan mo. So basahin natin ha. Mark 11:21. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Lord, yun pong puno ng igos na sinumpa ay nalanta na. Ano sabi ni Lord? Have faith in God. Jesus answered, truly, Jesus answered, I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. Ngayon, tuloy natin. Sabi ng Bible, nung makita ito ni Pedro na nalanta na, kinausap niya si Lord, Lord, tingnan mo yung puno ng igos na iyong sinumpa, nalanta na po. Alam, sabi ni Lord, have faith in God. Manampalataya ka sa Diyos, maniwala ka sa Diyos. At pagkatapos noon, sinabi niya, kahit sabihin mo sa bundok na ito na tumalong ka sa dagat, na hindi ka nag-aalinlangan sa iyong puso, ito'y mangyayari sa iyo. Ganon din naman sa pananalangin, sabi niya, kung ikaw ay mananalangin, sabi ng Bible, maniwala ka at ito nga ay mangyayari sa iyo kung ano man yung pinagpipray mo. Pero, sabi niya, habang ikaw ay nananalangin, kung halimbawa may maalala ka na meron kang kagalit, iwanan mo muna. Makipag-ayos ka muna at pagkatapos, tsaka mo ituloy yung panalangin mo upang ikaw ay pakinggan ng Diyos. Siyempre, magpapatawad ka ng kapwa. Ikaw naman ay patatawarin din ng ating amang nasa langit. So pagka pinatawad ka na ng Diyos, ayos na yung relasyon ninyo, doon pa lang niya pakikinggan kung ano yung request mo. Ngayon, nasabi dito ng Bible, kung titingnan ninyo, ano yung mga dapat mo i-backpedal? Kasi tayo, excited tayo lagi sa sagot. Excited tayo sa solusyon. Excited tayo sa mga gagawin ng Diyos sa buhay natin. We are ready to receive surprises. We love surprises. Pero sabi ni Lord, bago ko muna ibigay sa iyo yan, yung kung ano man yung sorpresa ko sa iyong hinihingi sa akin, kailangan mo mag-backpedal. Teka muna, alam ko abanting-abante ka na, you believe in me, naniniwala ka sa akin, pero teka muna, ano iba backpedal? Yun yung pag-usapan natin. Unang-una, sabi ng Bible sa verse 25, please, tinan niyo yung Bible niyo ha, verse 25, and when you stand praying, pag nananalangin na kayo, ito na, agresibo ko na, you're believing na. Wala nang question sa yung faith. Wala nang question sa yung paniniwala sa Diyos. Naniniwala ka sa Kanya. Pero sabi ng Bible, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, kung meron ka makagalit o kinasasamaan ng loob against anyone, forgive them. Sabi ng Bible, so that your Father in heaven may forgive you your sins. So ang una-una dito, sa sinasabi nating backpedaling while believing, gusto ni Lord, huwag kang masyado maging agresibo sa solusyon. Backpedal ka. Ano iba backpedal mo? Kumbaga, ops, preno muna, sandali. May sinasabi si Lord. So by reminding us, nire-remind niya tayo, ano yung reminding? Ano yung sinasabi niya rito na nire-remind niya tayo? 25, and when you stand praying, pag naalala mo, nire-remind ka niya, habang ikaw ay nanalangin, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Nire-remind ka ni Lord na huwag puro believe. Huwag puro pananampalataya sa akin. Huwag puro paghawak ng salita ko. Makipag-ayos ka. Yan ang sinasabi niya rito. Ayan o, reminding you. So, that's number one, by reminding us. Di ba, minsan pag tayo ay nagpe-pray, kung minsan napaka-self-righteous natin, alam niyo kung saan nangyagaling yun? Yung pagkahalimbawa, ni-remind ka ni Lord, anak, di ba galit ka kay sister? Di ba galit ka kay brother? Di ba yung driver kanina, gusto mo nang ibato sa kanya yung barya mo kasi napagalit ka ng driver ng jeep? Kumbaga, meron ka mga ganitong moment, di ba nabuwisit ka doon sa tricycle driver kasi kung magpaandar, bara-bara, nauntog yung ulo mo doon sa bubungan. So, ang sinasabi ko lang dito, during prayer, there are things that God is reminding us. Ano-ano yun? Alam niyo yung pagiging self-righteous pumapasok dyan eh. Yung bang habang ikaw ay nagpe-pray, sasabihin, Lord, hindi naman ako galit eh. Siya galit sa akin. Pero ako hindi ako galit. Yan, ganyan tayo ka self-righteous. Lord, ako hindi masama loob ko sa kanya, pero siya masama loob niya sa akin. Alam niyo, hindi i-remind ni Lord yan. Hindi i-remind ng Holy Spirit yan kung hindi unholy yung nararamdaman mo. Kaya ka nire-remind ni Lord because the Holy Spirit is a clean spirit and you are now being interceded by the Holy Spirit habang nagpe-pray ka. Papahirapan mo yung banal na espiritu eh. Kasi hindi makakarating sa Panginoon yung panalangin mo eh. Kasi sabi ng Bible, ang banal na espiritu, ang kumakatawan sa atin, ang lumuluhog sa atin kapag tayo nananalangin. Ipapahirapan mo yun kasi nga, may nire-remind siya sa iyo, ayaw mo pakinggan. May reminding a moment sa iyo. Ano yung mga reminding moments ni Lord? Galit ka kay sister, galit ka kay brother, galit ka kay pastor,
galit ka kay, kung sa kanino ka galit. Dito nire-remind ka, when you stand praying, if you hold anything against anyone, kahit ano yan, ang sinasabi niya dito, magpatawad ka. Hindi naman sinasabi na punta mo sa Amerika eh. Sabi niya lang magpatawad ka. Hindi naman sinasabi na punta mo sa Negros. Sabi niya lang magpatawad ka. Hindi ito makakarating sa Panginoon yung panalangin mo kapag mayroong ganyang kalagayan na ikaw ay mayroong damdamin na parang may galit ka. Your prayers will never be answered for sure. So, yung iba backpedal mo, teka muna, alam kong naniniwala ka na sa akin, alam kong may fake ka na sa akin, pero backpedal muna. Kasi, nagpe-pray ka nga, pero meron kang kagalit eh. Kumusta ka? Ano yung mga nire-remind sa'yo when you pray? Sabi niya, if you hold anything against anyone, kahit na sino, kasamaan mo man sa trabaho yan, kapitbahay mo man yan, kamarites mo man yan, nagalit ka dun sa kamarites mo kasi lagi siya bida, gusto mo ikaw bida. So dito, if you hold anything against anyone, kahit anong galit yan, anything against anyone, nire-remind ka. Huwag agad diretso doon sa prayer na, Lord, kailangan po ng ganito, Lord, naniniwala po ako, Lord, ibibigay mo po sa pangalan ni Jesus. Pwede ba? Teka muna. May reminding moments. Ito yung sinasabi natin na backpedal. Backpedaling while believing. Kasi merong reminder si Lord. May reminding moment. So tandaan mo ha, ano pinare-remind sa'yo? Whatever that is, you bring it to the Lord in prayer. Lord, patawarin niyo po ako, nagalit ako sa Kanya, o kaya Lord, masama loob niya sa akin, Lord. Tulungan mo po siya na maunawaan niya po na ang nangyari sa amin, hindi ko rin po gusto. Lord, patawarin niyo po kami pareho. Ganun, mag-pray mo rin siya na magkaayos kayo. Pero sinasabi ko lang, huwag mo ituloy ang prayer mo pag nire-remind ka ng Holy Spirit na meron kang unholy thing against anybody else. Kailangan isettle mo muna yun sa Panginoon upang maging maayos ang iyong pananalangin. So, meron siyang reminding moment sa atin. Okay? Number 2. So, ano yung purpose ng pag-remind? So, umpisahan muna natin sa 24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Okay, Lord. Naniniwala na ako, Lord. Ano itong mangyayari sa akin yun? Wala na problema dun sa faith mo. Okay ka na. Kaya lang, sabi ng 24, 25, when you stand praying, tapos bigla kung kami naalala, may kagalit nga pala ako. Hinto ka muna sa prayer mo. Mag-pray mo muna yung taong yun. Kung makikita mo siya, lapitan mo, humingi ka ng tawad, o kaya naman kung siya naman ay nakagawa ng di maganda, ikaw naman ang magpatawad. Alam niyo, pagdating sa presensya ng Diyos, hindi pinag-uusapan yung kung sino yung nagkamali, sino ba yung mali, sino ba yung tama, kundi ano ba yung tama. Ang tama, magpatawad. Kasi yun ang nais ng ating Panginoon. So by reminding. Number 2, sabi niya dito, yung tinatawag ko na by restoring. Ano yung restoring? So dito sabi ng Bible, gusto ni Lord magkaayos kayo. Ha? Gusto ni Lord magkaayos kayo. Ibig sabihin, kaya ka lalapit sa Panginoon upang ang iyong panalangin ay pakinggan din ng ating Ama. Tingnan niyo sa verse 25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. Ano yung purpose? So that, yun yung purpose. So that your Father in heaven may forgive you your sins also. Upang ikaw man ay mapatawad ng Diyos. Ibig sabihin, kahit anong gawing prayer mo, kahit anong sabihin natin na may pananampalataya ka, may magagawa ang Diyos sa iyong sitwasyon, kahit naniniwala kang mayroong kapangyarihan ng Diyos na magawa yun, hindi pa rin sasagutin eh. Kasi yung mga kasalanan mo, kailangan mo nang ihingi ng tawad bago ka humingi sa Kanya ng kahit na ano. E paano ka patatawarin ng Diyos kung mismo ikaw meron din kagalit? Kaya sinasabi ni Lord, forgive others so that your sins also will be forgiven. So magkaroon ng restoration. So hindi lang yung reminding, kundi yung restoring, mabalik. Napakasarap mag-pray na walang kagalit. Alam nyo, di ba nyo napapansin, pagka may kagalit tayo, pumapasok siya during prayer time, naiisip mo siya habang nagpe-pray ka. Kasi nga, unholy yun eh. Kaya yung nire-remind sa'yo ni Lord, God doesn't want you to live with a sinful life. Gusto ni Lord ay maging malinis ka sa kanyang harapan. Kaya magpatawad ka, o kaya naman ikaw humingi ng tawad, ayusin mo yun sa Panginoon upang ikaw ngayon, pag lumapit sa Diyos, pakikinggan ka ng Diyos. Kasi para siyang bara. Alam niyo yung tubo na may bara? Parang ganun yun eh. Kailangan mawala yun eh. Kailangan mahalagyan yun ng liquid sosa. No?
para yung luminis yung tubo, yung pipe, para yun ay maging maayos yung daloy. Ganon din tayo sa harapan ng Diyos. God wanted us to restore our relationship with our brothers and sisters, but most importantly, maayos yung relasyon natin sa Panginoon. At sinasabi niya, paano ko patatawarin ang mga kasalanan mo kung ikaw mismo ay hindi mo pinapatawad yung nagkasala sa iyo? Kaya makipag-ayos ka. Yun yung restoring, not only reminding, but restoring. Ito yung mga dilema ng Christian, masyado tayo self-righteous. Siya lang naman ang galit eh. Bahala siya sa buhay niya. Ako hindi ako galit. Bisa ganun tayo ka self-righteous. Ang tapang natin, ang yabang pa natin. When we come to the Lord in prayer, it takes a lot of humility. At kaya dito, sabi dito ng Bible, when we come to the Lord, pag lumapit tayo sa Panginoon, sabihin natin talaga sa Kanya yung ating sitwasyon, yung ating nararamdaman. At dito, sabi dito ng Bible, pag binasa po ninyo, na, Lord, galit ako. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Lord, kasi siya, ganito, gano'n. Sabihin mo na. At kung na kailangan na humingi ka rin ng tawad sa Kanya at magpatawad ka, gawin mo yun. Hindi mo man siya mapuntahan sa Amerika, hindi mo man siya mapuntahan sa Pakistan, kaya sa Afghanistan, pero patawarin mo siya. Alam naman nila kung sincere ang magpapatawad mo eh. By then, doon palang patatawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan at yung kasagutan na yung hiningi sa Panginoon ay magkakaroon na ng kasagutan. Meron na siyang tinatawag para sa iyo na answered prayer. So dito, hindi lang yung reminding, but also restoring. So, yun ang number 2. Pangatlo, ano ba yung ibabackpedal mo dito? Ano yung kailangan na? Okay naman yung faith ko ha. Wala namang question sa faith mo eh. Hindi na nga issue yung faith mo ngayon. Kasi natuto ka na. Kaya lang, sobrang pagka-agresibo mo, hindi mo napapansin, na-overlook mo yung ilang bagay na sinasabi ni Lord. Kaya sabi niya, teka anak, backpedal ka ha. I'm reminding you. May kasalanan ka. Hindi ka nagpapatawad. Habang pagpe-pray ka, papaalala ni Lord yan eh. Masaklap yan, bubungad sa'yo. Yung mukha ng tao na yan eh, habang nagpe-pray ka eh. Anak yan o, yung mukhang yan o, hindi po pinapatawad yung mukhang yan o. Yan o, naku, talaga naman. Kaya sabi ni Lord, nire-remind ka para makipag-ayos. Reminding you. Anong purpose? Ito yung tawag na restoring. To restore the relationship, hindi ka man niya patawarin sa kasalanan mo, pero humingi ka ng tawad, nasa kanya na yun. Ang sinasabi dito, upang kayo man mismo ni Lord magkaayos, upang ang panalangin mo ay makarating sa kanya, sapagkat ikaw ay nakipag-ayos sa isang kapatid, yung kasalanan mo ngayon ay patatawarin din. At ang pangatlo, ito na yung verse 24. Ang sabi ng verse 24, basahin natin yung sabi ng Bible, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So, believe that you will receive it. Believe that you will receive it. Ito yung receiving. Yan. Kanina, number 1, pag binasa niyo yung Bible natin, ang unang-una doon na point sa sinasabi natin na backpedaling while believing, yung hindi lang yung restoring, number 2 yun, hindi yung reminding. Reminding, restoring, now receiving. Doon pala papasok yun. So, nakipag-ayos ka na kay brother, kay sister, hindi ka man niya pinatawad, pero ikaw nagpatawad. Okay na yun. So ngayon, sabi ni Lord, sige anak, nagpatawad ka na, o humingi ka na ng tawad, sige anak, pinapatawad na rin kita. So wala nang sa dawal. So nare-restore yung relationship. Pakinakikinggan ni Lord ngayon yung mga panalangin. So niremind ka niya, nag-comply ka, now you're being restored, now you can receive. Ito na yung receiving. Wala naman akong kagalit eh. O kaya, wala naman akong sama ng loob eh. Pero sa isip mo, meron konti lang. Kung minsan, alam niyo ba, akala niyo yun ay nadalahin during prayer. Hindi. That will give you trouble in prayer. Alam niyo ba, nasubukan niyo na bang yung sapatos niyo o kahit sinelas niyo ay nalagyan ng maliliit na buhangin? Di ba parang hirap maglakad? Di ba masakit sa talampakan yun, may maliliit na na buhangin, minsan may maliliit na bato, nasa gilid-gilid na sapatos mo. Alam nyo, ang sabi nga ng isang manunulat, what makes the journey hard, it's not the long distance. It's the smallest, sabi niya, it's the smallest sand
inside your shoes. Sabi niya, ang pinakamahirap sa paglalakbay hindi yung malayo, kundi dahil may mga maliliit na butil-butil na mga bato-bato sa iyong sapatos o sinelas, kaya humihirap ang paglalakbay. Ganon din ang Kristiyano. Huwag ka magkimkim ng galit. Huwag ka magkimkim ng sama ng loob. Huwag mo yung panatilihin dyan. Kasi hanggat nandiyan yan, hihirap ang paglalakbay mo sa buhay Kristiyano. Kaya nga, wala kang makuhang sagot. Yung pala naman, ang may kasalanan tayo. Ang may problema tayo. Kasi nga, hindi tayo marunong magpatawad. Kaya dito, if you want to receive, well, speak to your problem. Anong sinasabi ko rito? Balikan natin ha. Pinag-uusapan natin, backpedaling while believing. Ang number one dyan ay yung habang ikaw ay nagpe-pray, ni-remind ka ni Lord, nak, nagpatawad ka, nakipag-ayos ka. So, backpedaling while believing, ang sabi natin dito, yung una, yung by reminding. Ni-remind ka na ni Lord. Number two, by restoring. And okay na, ni-remind ka, comply ka, tapos na-restore na yung relasyon nyo, pati ni Lord, pinakikinggan ka na niya ngayon kung sa mga prayer mo. Ngayon, you can receive. Sabi niya, receive, you cannot not receive by believing on Him. Anong ganito? Pastor, alam mo sa totoo lang, kaya ko namang maniwala sa Diyos. Pero yung parang hirap ako magpatawad eh. Galit ako eh. Masama loob ko eh. Meron kang maliit na galit at malaking galit. Pinaliwanag ng Bible, maniwala ka lang sa Diyos, mawawala talaga yan. Alam niyo ba? Pag binasa niyo yung Bible, hindi ko na babasahin. Nung gabi, bago yung gumabi, nung makita ni Jesus, yung igos, nakita niya, oh grabe, wala na makapamumunga pa sa'yo. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki. Ang ibig sabihin natin, hindi ganun kalaki yung igos na yon. Pero nangyari, kinabukasan, nalanta. Diba? Nalanta. Anong sabi ni Peter? Lord, tingnan mo, nalanta, Lord. Oh. Sabi ni Peter, kay Lord, Lord, nalanta. Sabi ni Lord, have faith in God. See? Tandaan ninyo, bago yung igos na yon ay nalanta, Jesus spoke against the fig tree. Ang sabi ni Jesus, wala nang makapamumunga pa, wala na pang makakikinabang pa ng bunga. Kailangan hindi ka na magkakabunga. Jesus spoke against the fig tree. Ngayon, ito. May bababasa ako sa inyo. Tingnan niyo yung sinabi ng Bible. Sige, samahan niyo ako. Dito sa verse 23 may babasahin tayo na may isa pang kinausap si Lord dito. So nung sinabi niya na, Peter, alam mo, have faith in God. Kaya nung nakita ni Peter yun na kaya pala yung igos na nalanta, sabi ni Lord, have faith in God. Kaya niyang malanta. Sa verse 23, sabi dito ni Lord, truly, sabi niya, Jesus answered, I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Okay. Dito naman, ang sabi niya, kapag merong sino man na sinabi sa bundok na ito, go throw yourself, itapon mo yung sarili mo sa bundok, nang hindi nag-aalinlangan, ito'y mangyayari sa kanya. Pansinin ninyo, parehong pinagsalitaan ni Lord. Parehong pinagsalitaan. Sabihin mo sa igos na to, maliit lang ang igos kumpara sa mountain. Yung igos, yung pinausap ni Lord, nalanta na. Tapos sabi niya, have faith in God. Sabi niya kay Peter. Tapos, sa totoo lang, truly, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kahit sabihin mo sa bundok na ito, kumpara nyo bundok at saka igos. Isang maliit at isang malaki. Kung hindi ka nag-aalinlangan, sabihin mo sa bundok na ito, go throw yourself into the sea. Without doubt in his heart, it will be done for them. Isang malaki at isang maliit na sitwasyon, pag pinagsalitaan mo ng salita ng Diyos, you can see results if you don't doubt in your heart. Amen? Makakakita ka ng resulta. So ang sinasabi niya, you can receive whatever you ask for in prayer. Sabi niya, ito man ay maliit na hinihingi mo o malaking hinihingi mo, kung wala kang pag-aalinlangan, ito'y gagawin ng Diyos para sa iyo. Yun ang sinasabi niya rito. Just speak against that problem. Pinagsalitaan niya ang igos. Sinabi niya rin, sabihin mo rin sa mountain. Pareho mo pagkasalitaan.
Don't wait for the problem to take over on you. Huwag mo hayaan yung problema na mag-overwhelm sa'yo. Speak against it. At pag hindi ka nag-alinlangan, ang sabi ng Bible, it will be done for you. So whatever you ask in prayer, believe that you will receive it. Mangyayari yun sa'yo, maliit man o malaki. Sabi ng Bible. Kapag walang pag-aalinlangan, it will be done. Hallelujah. Iyan ang mensahe ng Panginoon ng gabi. Napunta natin yung conclusion. We are twice armed. Ibig sabihin, parang kang nilagyan ng dalawang klase ng weapon sa buhay mo kapag ikaw ay lumaban na may patinding pananampalataya sa Diyos. Why? Pag may pananampalataya, bukod sa alam mo may kakayanan ka magagawa. Tapos meron ka bang pananampalataya sa Diyos? Yung kakayanan mo, at higit sa lahat, siyempre, yung magagawa ng Diyos, may pananampalataya ka sa Kanya. Tapos gagawin mo rin yung best mo, para kang twice armed. Parang dalawa ang iyong panlaban sa mundong ito. Kaya kung may matindi kang pananampalataya sa Diyos, para kang twice armed. You can be sure of victory. So tandaan po ninyo, backpedaling while believing, number one, reminding. Ano nire-remind sa inyo? May nire-remind pa siya sa iyo. Pakinggan mo mabuti. Huwag ka masyadong agresibo dun sa sagot ni Lord. May pinare-remind siya sa iyo eh. Number two, objective restoring. Makipag-ayos ka sa kapatid kung alam mo may kagalit ka. Galit man niya sa iyo, galit ka sa kanya, magpatawad ka. And then, that's the only time you can claim. By receiving. Doon ka walang pwedeng mag-receive. Sabi ng Bible. So dito, tandaan niyo, ang gusto lang sabihin ni Lord, whatever you ask in prayer, maliit man o malaki, yan man ay puno ng igos o gabundok na problema. If you believe in God without doubt in your heart, it will be done. Amen? Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Amazing Grace.